seryoso. Total nabanggit si Pinoy. Patay naman na yon. Sumalangit sana na yung kaluluwa niya. Sayang, hindi sila nagkatuluyan ni Shalani. Shalani, no? O, taga sa amin yun eh. Si Oo, Shalani. asawa ni Romulo ngayon. Kamag-anak ko Ni yun. Roman? Asawa ni Roman. Shalani Solidad. Ganda nun eh. Wawa Will. Oo. Eh kung naging mayor ako nun, baka kami nagkatuluyan nun eh. Ni Shalani. Oo, gusto nun mayor eh. Eh, paano si Jen? Shalana. Ito. Punta na natin yung topic. Hindi, Shalani muna. Charot lang. Ito. Punta natin in fairness kay Pinoy. Nung panahon niya, ang negosyo ay masigla. Correct. Ang mga tao ay hindi ganun hirap. Natatandaan ko noon, lahat ng tao, kung mapapansin mo, maraming mga grocery lagi, palengke dito, palengke. Masigla ang ekonomiya, sa madaling salita. At kung mapapansin mo rin, siya, sa lahat ng mga naging presidente mula sa kanya, o mula kay Gloria, hanggang kay Pinoy, kay Digong, lalo, putang ina, si Pinoy ang pinakakonti ang nautang. Correct. Pero, maganda yung takbo. Bakit ka mo? Hindi tumaas ang ano. Kasi magagaling talaga Economic yung advisors mga Secretaries. team nila. Kumbaga yung Gabinete. Bigay natin yung patay naman na yung tao. Oo, correct ka naman dyan. Patay na yun. Kaya nga sinasabi natin, sana nga, 'di ba? Kung pwede lang natin ipihit yung oras para bumalik sa nakaraan di ba? Para maitamaan natin na hindi manalo yung putang inang Duterte na yan. 'Di ba? Kasi sabi nga nung panahon ni Pinoy, ang gas magkano? Hindi naman tumataas ng naabutan niyo ba yung 34? Ako 34 naabutan ko. Ba? Oo, 34. Paano naabusan ko nga? 950. Hindi ako naabutan ko yung gasolina nung panahon ni Pinoy 34 pesos. 34. Tapos yung diesel 27 pesos. Yun, 27, 26, 26. 20, Yun, 25, Diba? 24. Ang bigas may mabibili ka pa talagang 30, may 28, May 20, may 26, 25. ganyan, May 28. Ang gulay, mababa ang presyo. Noong pumasok na itong Duterte, itong putang ina na to, di ba, nabudol tayo mga Pilipino sa mga pahalik-halik sa plug, di ba, yung pa ganun ang gago. Unang Diba? unang quarter pa lang ng kanyang ng panunungkulan. Unang taon ng quarter ng unang pumasok siya, laglag na. Yung mga negosyo noon talagang ang hirap. Nag-back out. Oo. Alam mo isa sa mga nawala sa atin na malaking investors? Mayroon malaking investors na wala sa atin. Yung mga appliances ba 'yon? Yung sa kanilang bumalik, yung Dyson. Nung si Presidente Bongbong Marcos na ulit ng presidente. Ay, si Presidente Bongbong Marcos na ang presidente. Bagong presidente. Alam mo, ito pa pinakamasakit na pahirap na ginawa niyang putang inang Duterte na yan. Alam mo, hanggang ngayon, ikaw, ako, tayong lahat, tayong mga Pilipino, kayong mga nanonood ngayon, ito ginawa sa atin yan. Umutang ng 7.2 trillion pesos sa World Bank. Tama. Tapos, Grabe, ang sinabi niya, umutang siya at pinampagawa niya for the infrastructure. There is a 119 infrastructure lang sa Pilipinas. Ilan na natapos sa termino niya? Hindi nga lahat tapos Siyam. Siyam. Siyam lang. Grabe. Siyam lang sa 119. Siyam lang ang natapos. There is a 110 na pinending. Yung siyam na natapos, anim pa doon ay PPP. Private-Public Partnership. Nako. Sinabing Private-Public Partnership, ang gagastos, private companies. Pero may partnership ang gobyerno. Alam mo, dahil nga walang may pakita ang Duterte government na natapos, inaangkin nila yung private skyway na gawa ng San Miguel. Oo. Sabi nila, ang ganda ng gawa ni Duterte. Kay Duterte. Putang ina. Hindi, alam mo Skyway, yung Skyway, hindi yan kay Duterte. That is PPP. Panahon Kaya pa ni nga. Pinoy yan. That is panahon pa ni Pinoy. Actually, yung subway, kung babalikan natin, itong tinatay yung subway, that is Pinoy Pinoy project pa yan. Uumpisahan kay Pinoy. Kaso nga lang, hindi niya natapos ang termino niya. Supposed to be, yung the next president is nakabindon yung Tutuloy. budget, magtutuloy. Oo. Si Duterte ngayon, itinuloy ni Duterte. Amin natin, itinuloy ni Duterte, inutangan nga lang niya ng 7.2 trillion pesos na Pilipino ang nagdudusat at nagbabayad ngayon. Yun ang pinakamatindi dun, Boss Mike. Ang masaklap pa niyan, ginamit pa ang pandemic, ang COVID, para ma-justify yung mga pinag-uutang. Correct. Yan ang ginawa nila, formally scam. Yes. Di ba?
Basta isa lang ang naalala ko, si Duterte lahat pinagkakitaan. Oo. Illegal na sugal, pogo, pera. Tama. Illegal na droga, pera. Tama. Kontrata kasama sila Bongo at saka mga Diskaya, kickback. Tangina. Diba, imagine niyo ang laki ng pondo ng Pilipinas. Then until now, tayo nagbabayad. Oo. Alam nyo, the more na malaki ang binabayaran natin utang sa pandaigdigan, tayong Pilipino mahirapan nito. Sisingilin sa atin yan eh. Correct. Diba? Sa taxes natin, papatong yan. Dudugtong at dudugtong yan. Sisihin nyo si Digong kung bakit lumaki ang utang natin, Oo. lumaki ang utang natin sa ibang bansa, at ngayon tayong mga Pilipino nagdudusa. At meron tayong mga tax na binabayaran. Yun ang pinakamasakit doon. At hindi natin matanggap yun dahil unang-una sa lahat, pinakinabangan ba natin? Hindi. Yes. Meron ba kayo na pakinabangan na proyekto sa 119? Natapos 6, PPP pa. Pinaka-project niya daw yung tulay yung tulay doon sa Daba sa Cebu. Eh bakit ngayon iba private companies ang humahawak? 'Di ba? Mga proyekto daw ni Digong na pinakinabangan daw ng taong bayan. Putang ina naman. Eh until now tayo nagbabayad sa proyekto sinasabi niya. Correct. 'Di ba? Meron ako nakaaway sa Cebu, pare. Mm. Cebu, may nakaaway sa Cebu, yung matanda, di daw tinutuloy. May nagdebate kami dalawa, napanood niyo ba 'yon? Oo. Yung magbigay daw ko 5 proyekto ni Presidente Bongbong Marcos. Ano ba? Dilaw. Ano ba nagawa ni Presidente Bongbong Marcos? Magbigay ka kahit 5. Sabi ko, meron. Number 1, sabi ko sa kanya. Number 1 na sinasabi ko sa kanya, yung project ni Presidente Bongbong Marcos ngayon, na itinuloy niya yung bininbin ni dating Pangulong Duterte na subway. Sabi daw, hindi niya daw alam. Naggaling daw siya sa Maynila, hindi niya daw nakikita. Sabi ko, bobo to. Hindi mo nakikita yun. Ano ka ba? Yung mga didis, hindi nga nila alam yung Liwasang Bonifacio, hindi nila alam yung EDSA Shrine, hindi nila Naliligaw alam pa yung nga eh. People Power Monument. Yung tatlo na yun, hindi nga nila alam eh. Rally kayo ng rally, hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Second, Sabi nung isang vlogger nila, yung Bisayang vlogger nila, na kamukha ni Myong. Kamukha ni Myong. Sabi nila, yung People Power Monument daw, yun yung EDSA Shrine. Hindi pa naman bobo talaga, di ba? Meron pa sa, ay hindi, yan yung Liwasang Bonifacio. Tanga, porque may rebulto, Liwasang Bonifacio. Di ba? crowd din sa DDS mentality. Eto matindi. Tanga yung vlogger, naniniwala rin sila. Oo nga po, tama po. Putang ina mga bobo talaga. Ito pa, boss, binigyan ko na nakatapat ko yung Cebuano na yon. Sabi ko Number sa kanya, number 2, ano pa nagawa ni Presidente Bongbong Marcos na proyekto sa Pilipinas? Pabahay. Unang-unang, first 2 months ni Presidente Bongbong Marcos, sabi ko sa kanyang ganito, alam nyo nagbigay kagad ng 30,000 na pabahay si PBBM. Di ba? Pangatlo, yung ginagawa niya ngayon, yung mga subsidy sa ospital. 'Di ba? Yung zero billing. Proyekto ni BBM 'yan. Wait lang. Ito na para mas matindi. Sino ang nakagawa ng pang-Guinness World Record na proyekto? Sa panahon lang ni Pangulong Bongbong Marcos. Correct. Alam nyo kung ano? Ano yan? Yung pinakamaraming ambulansya na talagang kompletos ricados. Wow. Yung mga kagamitan sa loob. Sa inisyatibo. Hoy, hello po, boss. PCSO. Sir, PCSO, General Manager Mel Robles. Ako nabubuhat, boss. Pagmamalay ko lang. Teka, pagmamalay ko lang to. Ang PCSO ay nakapagbigay sa buong Pilipinas ng ambulansya na nagkakahalaga ng mahigit 3 million plus na Toyota Grandia GL. Grabe, no? Fully paid aircon. Wow. Kompleto gamit sa loob. Wow. At ang hindi lang nabigyan, Boss Mike, alam mo kung ano? Ano? Pag-asa Island. Oo. Kasi hindi, maliit lang at sila lang din, mas may ospital lang din doon. Pwede ng kariton doon, Kariton. makakarating. Pero ito, boss, ito pinakamatindi. Ito pinakamatindi. Kung si Digong, panahon ni Digong sa PCSO, nagkaroon ng nakawan na 18 million pesos. Billion! 18 billion pesos. Oo. Nakawan. Kaya pinatay yung si si Barayuga. Ni Garma. Yung ex-general. Ngayon, ito boss. Ito pinakamatindi. Alam nyo ba, yung PCSO, nakapag-generate sila ng libo-libong ambulansya na umiikot sa nasa buong Pilipinas ngayon sa mga munisipyo na may tatak na Bagong Pilipinas. Alam nyo ba, yung sasakyan na yan ay hindi ho pinondohan ng gobyerno. Correct! That is self-generated ng PCSO, ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Yan na nga yung sinasabi ko na dapat ang gobyerno
kumita ng maraming kwarta para may iserbisyo sa tao. Sa tamang paraan, hindi Pero- pogo, ano? Hindi Pero po. kahit anong batikos nila kay Mel Robles, kita mo naman, 'di ba? Wala na. Sabi na, Wala sabi. na. Wala Diba? nang masabi. Ang Wala ingay masabi. nila noon, No, eh, no? no. Bakbak ng bakbak, eh, ngayon. Oh, bawal tirahin. Oh, 'di ba? Okay. Kakampi na ngayon eh. Oo. Naging kakampi bigla. Kasi nakita nila yung sincero. Mm. 'Di ba? Yung sincero ng tao. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga.